So yun mga pre, isang magandang tanghali sa inyong lahat at welcome back sa channel ko. So pasensya na, medyo natagalan yung pag-upload natin ng mga backyard tour kasi nagkasakit tayo. So ngayon ay okay na yung pakiramdam natin. So maglilibot na naman tayo mga pre at maghahanap na naman tayo ng mga breeder na mapag-unan natin ng mga tips tsaka ng mga impormasyon na makakatulong sa ating mga newbie. So mga pre, ngayong araw na ito ay nandito ako ngayon sa boundary ng Barangay Conchita tsaka Barangay Suwa. So kung nakikita yung nasa likod ko, so ito yung boundary nila, yung malaking tulay na nandun sa taas. So yung lugar na to ay puro yung paligid nito ay hatchery at saka grow out ng mga bangus. So kung nakikita nyo yung tubig ay naghahalong arat tsaka yung tabang. So pinuntahan ko dito ang isa sa mga inspirasyon, magiging inspirasyon natin sa pag-breed ng beta. So yung kaibigan ko na si Mark Jun. So siya ay nagbe-breed ng isda para makatulong at makapag-ipon ng pera na pangdagdag sa susunod na pasukan. So yun mga pre, nandito siya, si Mark Jun. So ito yung bata na sinasabi ko sa inyo. So alamin natin kung ano yung sikreto, kung paano niya nabibreed yung mga beta sa tubig na naghahalo yung asin at yung tabang. Bago natin simulan yung video na to, so gusto ko munang magpasalamat sa lahat ng mga subscriber ko at sa mga patuloy na sumusuporta sa channel ko, patuloy na nanonood. So maraming salamat mga pre. Ramdam ko yung suporta nyo kahit nakahiga ako. Nakikita ko yung pag-grow ng channel natin dahil sa inyo. So maraming salamat. So ngayong araw na to, papakita ko sa inyo yung mga beta na na-breed niya. So yung mga beta na to mga pre ay binigay ko sa kanya noong mga nakaraang linggo. So yung mga beta na to ay maliliit pa lang. So junior size pa lang na mga beta. So nag-PM siya sa akin at pinakita niya sa akin na nakapag-breed na siya ng mga beta. So hindi ako nung una hindi ako maniniwala na nakapag-breed na siya kasi alam ko junior size pa lang, so hindi pa suitable for breeding yung mga beta. So nagulat ako mga pre, papakita ko mamaya sa inyo kung gaano nakalaki. Sa loob lamang ng 2 linggo, yung beta na junior size ay naging breeder size na. Oh my God! Wow! So, alamin natin kung ano yung sekreto niya. Tara, puntahan natin doon. So yun mga pre, meron din pala siya ditong mahiwagang manok. So pasensya na sa ingay ng manok. So kung nakikita nyo kung paano siya magpakain ng kanyang mga beta, tingnan nyo. Yan. So yun mga pre, ito yung sinasabi ko sa inyo ng mga beta na binigay ko sa kanya nung nakaraang linggo. So talagang hindi ako naniniwala na breeder size na yung mga ito. Tingnan nyo mga pre kung gaano kalaki. So sa loob ng 2 linggo, kaya niyang gawin yung junior size na breeder size. So alamin natin ngayon kung ano yung sekreto niya. So isa sa mga sekreto ni Mark Jun kung bakit napalaki niya yung mga beta na ganito ay ito, tingnan nyo. Yan. So ito yung mga kitikite sa lingwahe namin. So sa English ito yung mosquito larvae.
So tingnan nyo kung gaano kadami yung mosquito larvae dito. So masasabi natin na only food talaga yung mga beta niya. So 1 to sawa yung kain dito. So Mark, ilang beses ka nagpapakain sa araw? Kada lamay ko po mga 3 beses sa isang araw magpapakain ko ng mga beta. So 3 beses mo pinapakain yung mga beta mo sa isang araw. Yung kalidad ng tubig, paano mo mini-maintain? Nilalagyan ko lang po ng dahon ng talisay saka po yung asin. Kasi yung asin kasi antioxidant kasi yan sa tubig. Tapos yung tubig kasi dito sa amin hindi yung literal na tubig na may inom mo agad, kundi yung medyo maalat at saka may halong dagat. So yun mga pre, narinig nyo yung sinasabi niya na yung tubig dito ay naghahalo yung arat tsaka yung tabang. So hindi ko alam kung paano nagsusurvive yung mga beta na to. So hindi naman natin pwedeng tikman yung tubig para malaman natin kung totoo yung sinasabi niya. Pero sa nakikita niyo sa likod ko ay yung malaking river na to nasa likod ko ay kadugtong nito ay dagat. So nandun sa Barangay Suwa. So yun mga pre, tingnan nyo. So yun mga pre, ito na yung pair ng kanyang beta na na-breed. So ito yung male. Ayan. So nandun yung female. So hindi ko alam kung visible sa camera yung mga fry nito, pero sobrang dami. So subukan natin. Ayan, tingnan nyo mga pre. Merong mga maliliit na lumalangoy. So yung iba hindi pa pre-swim. So ayan. Hindi ko alam kung makikita nyo, pero sobrang dami ng mga fried na nandito na nagkalat. So mga pre, ang batang ito ay may kakaibang paraan ng pag-breed ng isda. So mostly ng mga breeder ng beta na nakikita ko ay binibreed nila sa maliliit na lalagyan. Pero yung sa kanya iba. So pag nag-breed siya, direkta na dito sa ref tub. So yung sabi niya kasi kapag naka-adapt na yung mga parents nila sa tubig na to, yung fry ay sigurado makaka-adapt na rin. So sobra ng crucial at critical na kapag mag-transfer siya ulit ng mga beta, kasi posibleng mamatay kasi nga yung tubig dito ay hindi gaano kaganda. So ayun yung mga fry na yun sobrang dami ng mga fry. Hindi ko lang kung visible sa camera, pero andyan. Ayan. Ayun tingnan nyo. So mga pre, nakita nyo yung breeding ni Mark Jun ng kanyang mga beta. So sabi niya may isang pair pa na na-breed doon sa kabila. So tara mga pre, puntahan natin doon. So mga pre, bago tayo pumunta sa na-breed niya sa kabila, so gusto ko munang pasalamatan si Mark Jun sa ibigay niya sa atin. So tingnan niyo mga pre, ayan kung gaano kadaming mosquito larva na naman. So yung ating rancho doon sa shop ay talagang busog na naman ito. So yun mga pre, tara punta tayo doon. So ito mga pre, yung sinasabi ko sa inyo. So ayun papakita ko sa inyo yung malaking tulay na yun ayun, yung malaking tulay na yun, yun yung tulay na nagdudugtong sa dalawang barangay, yung barangay Conchita at saka barangay Suwa. Maghahanap tayo ng magandang pwesto para makita nyo. Ayun. So yung ilalim nito, okay, ito na yung malaking ilog na to. So yung malaking ilog na to ay tubig arat na, tsaka tubig ng dagat, tsaka tabang na tubig. So magkahalo na to. Ayun, tingnan nyo hanggang dun. So mga pre, nakikita nyo ito, mga palaisdaan to, hanggang dun sa kabila, hanggang dun puro palaisdaan yun lahat. Tsaka dito.
So yun mga pre, samahan niyo ako. Maglalaba tayo ngayon ng damit. Seriously, what the fuck are you doing? So mga pre, tingnan nyo. Ginawa niyang breeding area yung washing machine na to. So ito ay lumang washing machine, tingnan nyo. Ito yung ginawa niyang breeding tub ng kanyang na-breed nung nakarang araw. So nandito sila. So papakita ko sa inyo kung visible sa camera. So yun mga pre, nakikita nyo ba yun? Yun, sobrang dami ng mga fry oh. Tingnan nyo. So anong breed na to? Plakat or? So itong mga fry na to ay breed ng naibigay ko sa kanyang Dambuir na plakat. So yun mga pre, tingnan nyo. So pre-swim na yung mga fry na to. Ayan. Yung mga parents niya nakuha na nung isang araw. Ayan o, tingnan nyo. Yun. So pasensya na kasi hindi pa makita sa camera masyado. Pero talagang napakarami nito o. Tingnan nyo. Ayun. Yan. So yun mga pre, dahil naumpisahan na natin yung pagtulong sa bata na to. So lubos-lubosin na natin yung pagtulong nito. So sabi niya, wala pa daw siyang ipapakain sa kanyang mga fry. So halos araw-araw pupunta siya sa shop. So nagtatanong sa akin, nagtatanong. So hindi tayo nagsasawang sumagot. Kasi alam natin na sobrang hirap mag-umpisa ng pag-iisda kapag walang nag-guide sa atin. So shout out sa lahat ng mga old timer, tsaka yung mga magagaling na breeder na patuloy pa rin na sumusuporta at tumutulong sa mga newbie na katulad nito. So mabuhay kayong lahat. So mga pre, lagi yung tandaan na sa pag-iisda ay lagi nating gabayan at tulungan yung mga nag-uumpisa. At kayo naman na nag-uumpisa pa lang, ay galangin nyo yung mga nauna sa inyo, irespeto nyo yung nauna sa inyo, kasi walang ibang tutulong sa inyo kundi sila lang. So mga pre, dahil naumpisan natin yung pagtulong natin, lubos-lubosin na natin. So papupuntahin ko siya mamaya sa aming shop. So bibigyan ko siya ng aerator, tsaka yung BBS cup, tsaka yung BBS natin. May spare pa akong BBS doon, so ibibigay natin sa kanya para mapakain niya sa kanyang mga fry. At bilang pangako ko sa kanya, lahat ng mga beta na maipoproduce niya dito sa kanya ay bibilhin natin. So ako nang bahala bumili ng lahat ng ma-produce niya, as long as siya mismo yung nag-produce. So bibilhin natin yan mga pre para makatulong at makapagbigay ng pondo para sa kanyang pag-aaral. So yung mga pre, yung bata na to, hindi nyo natatanong, ay nagtatrabaho dun sa highway. So nagbabantay siya ng lechon manok. So para kahit pa paano may source siya ng income at makakatulong sa kanyang pag-aaral. So nag-ipon siya ngayon kasi magka-college ka na, no? So senior high, so magsi-senior high na siya. So yung kurso na kukunin mo ay criminology. So abang-abang tayo, meron na tayong isa sa posibleng maging successful na mga breeder. So posible na magiging isang magiting na sundalo o pulis yung bata na to. So yun mga pre, sana na-inspire kayo at sa mga nag-uumpisa pa lang na mag-breed ng beta. So dapat ay buo yung loob nyo at sincero kayo sa pag-breed. At sana ay nakapagbigay kami ng inspirasyon sa lahat ng mga manonood. So mga pre, bago natin tapusin yung mga video na to, so maraming nag-request sa atin ng shoutout. So sa lahat ng nag-request ng mga shoutout, so ito na yung inyong mga shoutout.
So yun mga pre, maraming salamat ulit sa pagsuporta sa channel ko. So hanggang dito na lang muna yung video natin. So shout out pala sa kay June Mark Dilomes. So ito yung Facebook account niya. Pa-flash ko sa screen. So yun mga pre, hanggang dito na lang muna yung video natin. So God bless us all and bye-bye.